Mula sa sumpa hanggang sa pagpapala, part 3 of our series. Ating po pag-usapan ang paano malalaman ang sumpa. Hi, I'm Vic De Hoya. Welcome to Guiding Light. Ngayon po muli kong ibabahagi ang isa sa pinakamahalagang mga provision na ginawa para sa atin sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ni Jesus. Yan ay malinaw na ipinahayag ni Apostol Pablo in Galatians chapter 3 verses 13 to 14. And it says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Sa Tagalog po, ito po salin. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng inuutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpa ang sinumang binitay sa puno. Ginawa ito ng Diyos para sa pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, at para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Binanggit ko na ang kahulugan ng pangyayaring naganap ng mamatay si Jesus sa krus ay ang pagpapalit, exchange na itinakda ng Diyos. Ang kasamaan na nararapat sa atin ay napunta kay Jesus bilang katarungan, upang ang kabutihan na nararapat sa pagsunod ni Jesus might be offered to us. Isa sa malinaw na aspeto ng pagpapalit na ito ay ito: ginawang sumpa si Jesus upang maligtas tayo mula sa sumpa at matanggap ang pagpapala. Sa katunayan po, binibigyan din ni Pablo ang salitang sumpa. In Galatians chapter 3 verse 13, it occurs 3 times. It says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Then he goes on, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles. Kung mapapansin niyo po, na karamihan sa mga Kristiyano ay hindi nauunawaan ng partikular na probisyong ito na ibinigay ng Diyos. Kaya't hindi nila ito natamasa o nagamit para sa kanilang sarili. Binanggit ko na dati na ang mga pagpapala at mga sumpa ay tunay, totoo. To say that you believe in blessings but not in curses is illogical. That's like saying, I believe in heat but not in cold, or I believe in day but not in night. Both of them are real. Both are major themes of scriptures. Bukod dito, ipiniliwanag ko na ang mga ito ay mga salita na naglalaman ng supernatural na kapangyarihan para sa kabutihan o kasamaan. Once released, they generally continue from generation to generation until in some way they are revoked or cancelled. Kaya't maaring may mga puwersa na gumagana sa ating mga buhay na nailatag noong mga nakaraang henerasyon, even many centuries ago. Ngayon po, ibibigay ko sa inyo ang mga gabay na napakahalaga para sa atin. They will help you recognize if there is a curse at work in your life. Matagal ka nang nakikipaglaban sa isang bagay na hindi mo talaga kayang malunasan, and it's very probable. Okay. First of all, let me give you a general picture of what a curse is like. Okay? At kung titignan mo lamang ang inyong sariling buhay, maaaring hindi mo matukoy ang sanhi, cause nito. Sa gayon po, ang bagay na kinakalaban mo ay isang sumpa. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko upang gamitin ang descriptive language. At umaasa ako na ang banal na espiritu ay magdudulot ng pag-unawa sa anumang kailangan nating maunawaan ng specific. Ang isang sumpa ay katulad ng madilim na anino o masamang kamay mula sa nakaraan. Ito'y nagpapahirap at nagpapababa sa inyo.
Okay po? Humahad lang sa'yo, nagpapaligaw sa'yo, at nagtutulak sa isang direksyon na hindi mo talagang nais sundan. Now, allow me to rephrase that for clarity. A curse can be likened to a dark shadow or an evil hand from the past. Ang sumpa ay nilulunod ka at nagpapabigat sa iyo. Humahad lang, nagpapatalisod at nagtutulak sa iyo patungo sa isang direksyon na hindi tunay na iyong nais. Sa ibang banda, ito ay maaring ihambing sa isang negatibong atmosphere na bumabalot sa iyo na maaring lumitaw ng mas malakas sa ilang mga pagkakataon, ngunit hindi kailanman lubusang umaalis sa iyo. Kung pipili ako ng isang pangunahing salita doon sa sinabi ko, pagkadismaya o kaya pagkabigo o frustration. Halimbawa po, umaabot ka sa isang tiyak na antas na yung isang tiyak na antas ng tagumpay, okay? O progreso na iyong buhay. Possessing all the necessary qualification for success. Yet something unexpectedly goes wrong. Nagsisimula ka ulit. Nakamit mo uli parehong antas. Ngunit meron pa ring mali na nagaganap. So this pattern repeats in your life without any obvious reason for it. Nakaranas ako ng maraming individual na nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa buhay na sumusunod sa ganyang pattern. Bagamat maaring mag-iba-iba ang partikular na detalye, nananatiling pareho ang pattern o takbo ng mga pangyayari. Bukod dito, karaniwang binabanggit ng mga individual na katulad ng pangyayari ang naganap sa buhay ng kanilang ama o naalala nila ang kwento na ipinasa ng kanilang lolo na nagpapatibay sa pattern na yun. Sa isang paraan po, meron silang malabo at malawak na kaalaman na ang bagay na ito ay hindi nagmula sa kanilang sariling buhay. Okay? This pattern may manifest in different areas of life such as businesses, personal relationships, especially marriage and family, career, finance, or health. Malamang po sa anumang particular area, ang madilim na anino o masamang kamay na yun ay kumakatawan sa isang sumpa na nakakaapekto sa iyong buhay. Posibleng tumagal ng ilang henerasyon. Ngayon po, ibibigay ko sa inyo ang ilang particular na anyo that curses may take. But if you wish to study blessings and curses in the Bible, there is one chapter above all others that you must turn to at masusi niyong suriin. And that is Deuteronomy chapter 28. This chapter consists of 68 verses. The initial 14 verses in Deuteronomy chapter 28 outline the blessings, okay? While the subsequent 54 verses detail the curses. Okay? Wariin ko pong ipinapayo na ang sinumang humaharap sa mga hamon na larangan ito ay dapat maglaan ng oras upang pag-aralan, pag-isipan, at ipanalangin ang nabanggit kong kabanata. Firstly, I will provide a concise summary of the blessings. Okay? At kasunod nito ay isang maikling pangkalahatang idea ng mga sumpa. Gayunpaman, hindi ko inaasang ang sino man ay umaasa lamang sa aking summation. Mahalaga na magkaroon kayo ng personal na pag-aaral at pagsusuri. Naiintindihan ko po ang inyong pagkagusto sa personal na pagbabasa at pagsusuri ng kabanata. Gayunpaman po ay magbibigay pa rin ako sa inyo ng pagbubuod or summation ng aking nakuha batay sa aking kaalaman. Una at higit sa lahat, the blessings outlined in Deuteronomy chapter 28 include exaltation or being lifted up, good health, fruitfulness, and abundance in various aspects of life, prosperity, victory, and the favor of God. On the contrary, the curses outlined in Deuteronomy chapter 28 ay kabaliktaran ng mga pagpapala. They include humiliation, inability to reproduce, barrenness in various areas which is often a result of a curse, mental and physical sickness, breakdown of family relationships, poverty, defeat, oppression, failure, and experiencing God's disfavor. In relation to the blessing Moses conveyed to Israel,
In Deuteronomy chapter 28 verse 13, it says, if God's blessing is upon your life, you will be the head and not the tail. You will be above and not beneath. Yan ang pagkakaiba. Ang tanong ko po sa inyo, are you living as a head or a tail? Ikaw ba ay kumikilos at nagdidesisyon? O ikaw ba ay walang kusang hinahatak tulad ng isang buntot ng mga puwersa na labas sa inyong kontrol? Are you living above or living under? Meron isang kwento tungkol sa dalawang Kristiyano na nagkita. And one asked the other, brother, how are you doing? The response was, well, under the circumstances, I'm not doing too badly. The first person replied, well, brother, what are you doing under the circumstances? You shouldn't be under the circumstances. Okay? Sa totoo lang po, if the blessings of God is in your life, you will rise above the circumstances, not remain under them. Tunay nga po ang pagpapala at sumpang ito ay kadalasang may mas malawak at saklaw at epekto na umaabot sa labas ng mga individual na buhay. They are commonly associated with families, communities, nations, and even entire civilizations. The effects of blessings and curses maaring umiiral sa loob ng mas malaking collective units na humuhubog sa kanilang kapalaran at nakakaapekto sa kanilang pangkalahatang kalagayan. Sa aking pakikipag-unayan sa mga individual sa larangang ito, batay sa aking karanasan, sa practical kaysa lamang sa teorya, I have compiled a list of curses o mga palatandaan ng sumpa na malapit sa ang mga list sa nilalaman ng Deuteronomy chapter 28. Pagkilala sa isang sumpa ay maaaring isang hamon dahil ang mga sumpa ay kadalasang gumagana sa mga nakatagong o maamong na paraan. Okay? Here are some indicators that can help you recognize the presence of a curse. Una, muling pag-ulit ng negatibong mga pangyayari. Kung napapansin mo ang patuloy na pag-uulit ng mga negatibong pangyayari sa iyong buhay o sa buhay ng inyong pamilya, tulad ng mga problema sa pinansyal, alam niyo po, mahalagang tanda na ang isang maliit na halaga na pinagpala ng Diyos ay maaari magdulot ng mas malaking resulta kaysa sa isang malaking halaga na naapektuhan ng sumpa. Mga hindi matagumpay na relasyon o mga karamdaman na palagi naranasan, maaring ito ay palatandaan ng sumpa. Pangalawa, repeated miscarriages or other related female problems. Pangatlo, the breakdown of marriage and family, resulting in alienation and disintegration of the family unit. Pangapat, hindi maipaliwanag na kapamakan. Kung ikaw ay nakakaranas na sunod-sunod na di magandang pangyayari na walang logical explanation, maaring ito ay bunga ng isang sumpa. Maaring kasama rito ang mga aksidente, biglang pagkawala o di inaasa mga pagkapigil. At panlima, generational curses, mga sumpang panghenerasyon. Kung napapansin mo mga negatibong pattern o paulit-ulit na mga problema na nakakaapekto sa maraming henerasyon sa inyong pamilya, maaring ito ay nagpapahiwatig na isang sumpang panghenerasyon. Ang sumpang ito ay maaring maipasa sa pamamagitan ng mga linya ng mga pamilya at makaapekto sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kaanim, patuloy sa negatibong emosyon. Kung patuloy ka nakadarama ng matinding negatibong emosyon tulad ng takot, galit o kalungkutan nang walang malinaw na dahilan, maaaring ito ay isang palatandaan ng isang sumpa na nakakaapekto sa inyong emosyonal na kalagayan. Pampito, intuition and discernment. Minsan maaaring magkaroon ka ng pakiramdam o intuition na may hindi tama. Tiwalaan ang inyong intuition at maglaan ng pansin sa anumang patuloy na pakiramdam na kawalan ng kasiyahan o negatibong enerhiya na nakapaligid sa ilang aspeto ng inyong buhay. Pangwalo, unexplained spiritual oppression. If you experience recurring spiritual oppression such as nightmares, unexplained fears, or feelings of being spiritually bound, it could be a sign of a curse affecting your spiritual realm. Okay? Pansyam, confirmation from spiritual leaders.
Seeking guidance from trusted spiritual leaders such as pastors, priests, or spiritual advisors can provide insight into the presence of a curse. They may have discerned or experience in identifying and addressing curses. Mahalagang tandaan po natin na hindi lahat ng mga hamon o negatibong karanasan ay kinakailangan bunga ng mga sumpa. Minsan po, ang mga ito ay maaaring mag-ugnay sa natural na mga pangyayari o personal na mga desisyon. If you suspect the presence of a curse, it is advisable to seek guidance from trusted spiritual leaders and discernment from the Holy Spirit to accurately assess and address curses in your life and break free from it. Okay po? So time's up. We end our part 3 of our series. Sa susunod po, ipahahayag ko sa inyo ang mga uri ng mga bagay na nagdudulot ng mga pagpapala o sumpa sa buhay ng isang tao. Okay? Ito po aking last message sa this part 3 of our series. Always approach the process with prayer, faith, and a humble heart, relying on the guidance of God and seeking His deliverance and restoration. This is Vic De Hoya. God bless, and God loves you.